Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Napabilang ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang pinaka-vulnerable pagdating sa baha batay sa 2025 World Risk Index. Batay sa ulat ng Forest Foundation Philippines, patuloy na kabilang ang bansa sa top 3 dahil sa mataas na geographic fragmentation, kakulangan sa matatag na infrastruktura at matinding exposure sa extreme weather events. Pangunahing dahilan umano nito ang mga lokasyon, kakulangan sa maayos na drainage system at hindi planadong urban development. Dahil dito, ilang mga mambabatas ang nanawagan na palakasin ang paggamit ng Nature-Based Solutions o NBS upang mapigilan ang pagbaha at sabay na mapangalagaan ang kalikasan. Kaugnay nito, kasama din sa panawagan ang pagsugpo sa korupsyon sa mga flood control projects na nagpapahina sa kakayahan ng bansa laban sa sakuna. Samantala, matapos ang matinding pagbaha sa Cebu at sa mga karatig na lugar, agad naman na naglabas ang palasyo ng pahayag kaugnay sa naging aksyon ng gobyerno para sa agarang tulong sa mga nasalanta ng trahedya. Mabilisang rumisponde ang lahat ng ahensya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga residenteng tinamaan ng Bagyong Tino. At sa iba pang mga balita, gustong-gusto na raw sanang umuwi ni former Representative Saldico sa Pilipinas upang sagutin ang mga paratang laban sa kanya, pero natatakot ito dahil sa mga seryosong banta sa kanyang buhay. Ito ang inihayag ng legal counsel niko na si Attorney Roy Rundain sa isang press briefing kahapon ng umaga. And like I said, he's deathly afraid of coming home because may serious threats to his life. One half of the country wants to throw him in jail and throw away the key. The other half wants to string him up by the nearest tree. Would you come home under those circumstances? I wouldn't recommend that he come home. Dahil sa naging pahayag na ito ng kampo ni Saldico, hindi naman bumenta sa ating mga kababayan ang mababaw na dahilan at alibay niko. Ayon sa netizen, ang totoong dahilan ng hindi pag-uwi sa bansa ng dating mambabatas ay patunay lamang na gusto niyang takasan ang mga accountability nito laban sa mga kasong kinakaharap niya. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Sa kabila ng naging pahayag niko, naniniwala ka ba na labis na takot ang dahilan ng kanyang hindi pag-uwi sa bansa? O wala na talaga siyang balak na bumalik sa Pilipinas para takasan ang kanyang mga kasalanan kaugnay sa maanumalyang flood control project? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Maraming pong salamat. Nais makausap ni Senate President Vicente Soto III si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Layo nito na formal na imbitahan ng kongresista sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng mga umano'y maanumalyang flood control projects. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na iimbitahan niya sa pagdinig sina Congressman Romualdez at resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay SP Soto, wala pang kumpirmasyon kung makadadalo nga si Romualdez sa kanilang pagpupulong. Ngunit nang muling linawin kay Soto kung makikipag-usap nga ba ito kay Romualdez, ito ang kanyang tugon. Pinag-iisipan lang namin na kung iimbitahan, baka pwedeng diretso imbitahin or through Speaker Boji. So siguro mas maganda kung diretso namin siyang iimbitahin, di ba? Ganun lang yun. Abot na sa mahigit 69.4 million pesos ang kabuang humanitarian aid na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino. Mahigit sa 123,000 family food packs na rin ang naipadala sa mga apektadong lugar sa Visayas at Mindanao. Habang patuloy namang namamahagi ng mga ready-to-eat food at mainit na pagkain ng mga field offices ng DSWD sa mga evacuation center at mga pantalan. Tiniyak naman ang ahensya na nakahanda pa rin sa pagdating ng panibagong bagyo, kasabay ng pagmamantini ng 2.87 billion pesos na standby funds at supply sa buong bansa. Tiniyak ng Malacanang na walang patid ang pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga lugar na matinding naapektuhan ng Bagyong Tino.
Mabilisang rumisponde ang lahat ng ahensya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga residenteng tinamaan ng Bagyong Tino. And like I said, he's deathly afraid of coming home because may serious threats to his life. One half of the country wants to throw him in jail and throw away the key. The other half wants to string him up by the nearest tree. Would you come home under those circumstances? I wouldn't recommend that he come home. Pinamamadali ng grupong Tindig Pilipinas sa Ombudsman ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa katiwalian. Nais nila na bago sana matapos ang taon, may mapanagot at makulong dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Plunder ang pangunahing kasong nais ng grupo na maisampa laban sa mga isinasangkot dahil malinaw naman umano ang pagkakamal ng pera ng taong bayan. Nananawagan din ang mga ito sa publiko na makiisa sa National Month of Action Against Corruption. Mahirap lang naman i-prove in court yung plunder pag ganun yung court system. So that's one of our problems, no? Hindi naman kami lawyer, pero napaka-obvious, no? Na plunder levels ang bilyon-bilyon na pagnanakaw, no? We demand the Ombudsman immediately file all appropriate charges, especially plunder cases. Panoorin natin itong, naku po, sabi ko nga ba, oo. Malaking issue ito eh. Yeah? Sobrang laki na talagang kailangan pakialaman ng Malacanang. Gago! Ganito katindi itong issue na ito. Talagang it's a nationwide approach. It's a nationwide that can really affect the country. Ha? Pakinggan po natin. Ito yan. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Nako po, patay tayo dyan. Okay ba sa iyo, Tito Sen? Ano? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Saka, patay tayo. Sabihin mo lang, Tito Sen, at ano ko na? Iba-box reveal ko na. Nako po. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Ako, kilala ko. Ay, di ko alam. May hula ako kasi may nagkwento sa akin kanina. May nagkwento sa akin kung sino yun. Naku po, mamaya papahula ko sa inyo. At ang makahula ng tamang sagot, merong premyo. Ano? Kayo na ang reyna at hari ng mga chismosa. Gago! Oo. Mamaya. Sige lang, banatan nyo lang ako. Ay, binabanatan kita. Binabanatan kita. Anjo, walang niya ka. Hayop ka. Banatan daw siya. Ilalabas niya yung kabit ni Soto. Banatan natin si Anjo, ha? Mga kababayan, pwede ba banatan natin si Anjo? Araw-arawin natin siyang banatan para ilabas niya yung kabit di umano ni Soto. Marami pa akong ilalabas. Ayan, banatan natin si Anjo. Anjo, walang nyaka, animal ka. Ilabas mo na yung kabit. Anong date ngayon? 2025. Sino daw yung kabit? Gusto mo talaga ng Tito Sen, tingnan natin yung clue, ha? Gusto mo talagang laglagan? Sabihin ko sa inyo kung... Ayoko na. Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung... Naku, 2013. Basta ako. Ayoko sabihin. Gago! 2013. Okay, that was ilan taon din yun mula ngayon, 25 nako. 2013.
merong umalis sa Bulaga nung mga panahon na yon. I-google ninyo. At etong tao na ito ay di umano. Naging issue na nun. Ako, nakita ko kaganina eh. Ginugel ko eh. Lumabas. Ayop yan. Sige nga, kung kilala ninyo, i-comment nyo nga dyan. Tingnan ko kung mahulaan ninyo. Umalis ito sa Itbulaga ng bigla-biglaan noong 2000 dahil daw di umano ay nakalunok ng pakwan. Tapos napag-google ako. Napag-google talaga ako. Tiningnan ko kung ano yung pakwan na nalunok niya. Siyempre, lumabas yun, di ba? Yung pakwan na nalunok niya, lumabas. Tiningnan ko kung anong klaseng itsura nun. Pakwan na yun. Kung sinong kamukha. I-google ninyo. Chismosa ka banat ba ya? Hindi. I-google ninyo. Tingnan ninyo. Ano ka? Mayor to. Ayoko na. Banat bay, ba't mo naman sinabi kanina national issue yan? Yung sinabi ni Anju na yan. Ha? Bakit mo naman sinasabing national issue? National issue po yan. Alam niyo kung bakit? Pinag-aksaya ng Malacanang. Sinagot ng tagapagsinungaling ng Malacanang si Anjo. Ganong national concern ito. This is it's a national issue. Kaya mismong tagapagsinungaling ng Malacanang ay sinagot si Anjo. Ayan sabi. Ay, sorry, hindi yan. Ayan. Ayan Tindi na, diba? Anjo Ilana, binira ni Yusek Castro, walang kredibilidad, nangangamoy DDS. Ang ina lahat na lang DDS.